na sa lahat. May tayo malusot. Baha na. Wala na akong umuusad na sasakyan. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga buwapanderang balita. Stranded sa SLEX, mga motorista at commuter, matinding kalbaryong sinapit dahil sa baha at sa traffic. Secret meeting, VP Sara nag-request daw na makausap si PBBM. Deserve ba ang mga medalya? Mga military awards na ginawad kay dating Congressman Mikey Romero bilang reservist ng Air Force, pinutakte ng Batigos. Linubog ng baha ang ilang kalsada sa Metro Manila dahil sa walang tigil na ulan na dulot po ng habagat. Stranded tuloy ang maraming commuters at motorista at nagresulta sa buhol-buhol na traffic. At live po mula sa Makati City. Nauna sa balita, Mon Gualvez. Mon, ano mga lugar ang apektado ng pagbaha kanina? At ngayon? Yes, Bok, ngayon baha pa rin o mataas pa rin ang tubig dito sa bahagi ng Hilpuyat Avenue dito sa Makati City. Malapit ito halos dito sa corner ng Osmeña Highway na nagpapabagal ng takbo ng mga motorista at nagpapahirap din sa mga commuter na pauwi na sana, no? Mga empleyado pauwi na sana ng kanilang mga bahay matapos ngang pauwiin ng maaga mula sa kanilang mga trabaho. Alam mo, Bok, mga kapatid, 2 beses binaha itong specific na lugar ngayong araw. Nagsimula yan kaninang bandang alas 9 na umaga kung saan hindi makadaan ng mga motorsiklo sa sasakyan dahil sa mataas na baha. Ang resulta niyan, sandaling humupa yung baha dito sa lugar matapos huminto yung ulan around 10 a.m. to 12 noon. Pero bandang alauna ng hapon, bigla na namang bumagsak ang malakas na ulan dito sa lugar kaya nagresulta na naman ng baha. May ilang commuter na naglakas loob ng lumusong dito sa baha, kabilang dyan yung mga empleyadong binabanggit nga natin na pinauwi ng maaga dahil sa masamang panahon. Dismayado tuloy ang ilan sa kanila dahil sa tila wala raw pakinabang ng mga flood control project. Pakinggan natin ito. Dito po napapatunayan na wala pong nangyayari sa mga flood control project ng mga politicians natin. I know naman na capable ang Philippines in mitigating this flood. Sana sa next na election, alam na natin kung saan pupunta yung vote natin. Sobrang laking abala ng ginagawa. Wala pang yung gobyerno solusyon sa ganito. Bukod dito sa Buendia sa Makati, nagmistula ring parking lot, no? Yung malaking bahagi naman ng South Luzon Expressway o SLEX at Skyway kaninang umaga yan. Binaha kasi ang ilang bahagi ng SLEX kaya nagresulta ito sa halos wala ng galawang traffic. May ilan na 3 oras ang biyahe mula Laguna hanggang Pasay dahil lang sa traffic. Napilitan tuloy maglakad ang ilang commuters sa bahagi naman ng Nicos SLEX. Bok? Mon, so anong paliwanag ng MMDA kung bakit binabaha ang mga kalsadang ito? Well, Bok, sabi ng MMDA, tila nabulunan daw yung drainage ng areang ito, no? Dahil daw sa dami o laki ng volume ng ulang bumagsak ngayong araw pa lamang. Ang isang takip nga ng manhole na nakunan namin sa may Osmeña Highway, halos bumubulwak na yung tubig. Bukod sa ulan, nakadagdag din daw sa problema yung mga basura na nakukuha mula sa Tripa de Galina, Estero de Tripa de Galina, na siyang bagsakan ng tubig dito sa lugar. At payo nila sa mga motorista, huwag daw barahan yung mga kalsada para iwas traffic, lalo na kung gutter deep lang naman daw ang baha. Pakinggan natin ang pahayag ni MMDA Flood Control and Sewerage Management Office Director Mark Navarro. Advice natin sana sa mga kababayan natin, no? Know your car. Know your car. Know the limits of your car. Kasi kung ikaw naman ay SUV, dapat hindi ka na humihinto sa mga gutter tip lang dahil kayang-kaya na ng kotse mo yan.
Bok, ipakita ko lang sa inyo ngayon sitwasyon dito sa bahagi nga ng Buendia sa Makati kung saan itong mga commuters halos parang nagkakagulo na dito sa area dahil hindi alam kung saan pinakatatawid, no? Halos lahat, nakikita nyo talaga nakapayong, ang iba nagubad na ng sapatos at nagpaan na lamang para nga makatawid dito sa area. Mabagal pa rin ang daloy ng traffic dahil kahit gutter deep lamang itong baha dito sa hanggang medyo nag-aalangan ang ilang mga motorista sa pagtawid dahil may ilang portions dito na halos napakabiglang lalim. Kaya talaga nangangamba yung mga sasakyan sa kanilang pagtawid. Ngayon talagang hindi alam ng mga commuter kung paano makakatawid din dito sa area dahil nga may ibang parts naman dito na hindi talaga nila kakayanin makatawid kaya halos kailangan nilang mag-pass through dito sa kalsada at pumunta sa may Center Island. Ang iba, eto makikita ninyo, talaga nilulusong na lamang ang halos hanggang tuhod na. Ito yung sinasabi ko na biglang lalim eh. Hanggang tuhod na, hanggang binti, no, na baha dito sa area. Sinasabayan din kasi ngayon ng buhos ng ulan itong malaking bahagi ng Makati na nagpapahirap lalo sa mga commuter at ito yung pangamba ng mga otoridad na baka mas makadagdag pa. Kasi kung ikukumpara kanina, Bok, kaninang 9 o'clock na umaga, around 30 to 40 minutes, humupa na rin kaagad yung baha dahil tumigil yung ulan. Pero ngayon, mula alas 12, alauna ng hapon hanggang sa mga oras na ito, walang patid ang ulan. Kaya makikita ninyo, hindi pa rin bumababa yung baha dito sa lugar. Bok? Bok, ang hirap dyan eh, hindi mo makita yung tinatapakan mo. So bigla ka nang lulusot sa kung saan sang imburnal o butas o construction. Exactly, Bok. Yan yung pinakapangamba ng mga commuter nating kapatid dahil nga wala talaga silang makita, no? Ang kulay ho ng tubig dito ng baha ay talagang sobrang itim na kaya kakapain mo na lang talaga para makatawid ka. Kanina may mga ilang mga kabataan na nag-aalok ng sakay para sa mga kolong-kolong na tinatawag habang yung iba naman ginaguide yung mga commuters na may areas na malalalim dito, pinapaiwasan nila yon sa mga naglalakad at pinapapunta na lamang sa may Center Island which is the safest kahit papano. Kaso nga lang malayo-layo ang lalakarin at iikutin ng mga commuters o mga naglalakad dito sa mga oras na ito. Again, medyo talagang kailangan mag-ingat ang mga kapatid nating lulusong sa baha dahil yun nga, hindi mo talaga makita yung pinakaapakan mo, tatansyahin talagang kakapain mo na lamang para makatawid ka. At may mga sinarado na rin talagang area dito para nga talagang makasiguro na rin na safe yung mga commuter rather na maglalakad dito sa area. Ito si ate, tingnan mo, pakita ko lang tayo kung makikita ninyo, Bok. Talagang ang lalim, sinubukan pero hindi kinaya. Tumayo rin talaga kaagad. Okay, sige, hindi na pala natin nakikita yon. Bok, balik sa'yo. Well, sabi mo nga, yung iba dyan minsan nagtatanggal ng sapatos para lumusong sa baha. Pero delikado yan kasi leptospirosis ang kalaban mo dyan. At pangalawa, hindi mo alaman kung may bubog dyan, may bakal, o may tipak ng bato at magkasugat ka at diretso lepto. Yan ang isa sa mga pinaka-kalbaryo ngayon ng mga commuter nating kapatid, Bok, no? Ngayong Lunes na ito na pumasok lamang ng trabaho, napauwi, ang resulta naman ay talagang kailangan na nilang lumusong sa baha dahil nga sa resulta nitong malakas na pag-ulan. May mga inaalok naman na mga prophylaxis sa mga barangay center. Kailangan talaga mag-take nito, Bok, para nga talagang at least mas-secure, no, yung safety din ng mga lulusong sa baha para sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Pero yun nga, walang choice. Ang dami, mga nakita namin, nakapantalon pa. Pero itinaas na lamang hanggang sa kung saan makakaya. Pero yung iba talaga no choice kundi nagpaan na lamang kaysa nga naman malubog at talaga mababad sa loob ng sapatos ang kanilang mga paa dito sa ilalim ng bahang ito na hindi mo na makita talaga yung pinakailalim sa sobrang itim. Bok? Good point from Juan Gualvez. Pumunta po kayo sa mga barangay health center niyo, magpaturo kayo kung kailangan. Hindi nyo man mabawi yung taxpayers money niyo dun sa flood control project, mabawi nyo naman sa health center. Yan po ulat ni Juan Gualvez live po mula sa Makati City. Umakas sa 23 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Pinakamaraming naitala sa Benguet na umabot sa 15. Nakaras ang landslide sa probinsya sa kasagsagan ng malalakas na ulan. Tig-3 naman ang namatay sa Batangas at Rizal habang may isa sa La Union at sa Quezon Province. Samantala, 17 ang naiulat na sugatan. Isa ang patuloy na pinaghahanap. Higit 1 milyong pamilya ang naapektuhan ng habagat at mga bagyo. Higit 24,000 sa kanila na natili sa mga evacuation centers. Umiiral pa rin sa bansa ang hanging habagat na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon.
At live po mula sa TV5 Media Center. Una sa balita, si weather frontliner Alvin Pura. Alvin, sa mga lugar ang uulanin ng habagat. Yes, Bok, patuloy ang nakakaapekto ang habagat o southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung ating pinakamaraming mga pagulan ngayong araw na ito hanggang bukas ay nandito sa areas ng Zambales, Bataan, La Union, Pangasinan, kasama dyan ang Benguet at kasama rin po dyan ang Baguio City, maging dito sa Occidental Mindoro. Samantalang ang natitirang bahagi ng Ilocos Region, meron din tayong mga pagulan dyan, maging dito sa mga kabundukan ng Cordillera at magpapatuloy din po ang halos walang tigil na pagulan sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama dyan ang Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac at dito nga sa Metro Manila, nagtaas na po ang pag-asa ng red o umabot na sa red yung ating heavy rainfall warning dito sa Metro Manila ngayong hapon. Samantalang posible rin yung ating mga kalat-kalat na pagulan at halos walang tigil na pagulan sa mga areas po ng Cavite, Batangas, maging dito sa Laguna, kasama na po dyan ang Occidental Mindoro. Ang natitirang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at ang ilang bahagi ng Western Visayas, meron ding epekto dyan yung ating habagat. Mataas din po ang ating tsansa ng pagulan dyan at posible rin po yung ating mga thunderstorm. Bok? Okay, Bok, hindi ko alam kung kailangan ng crystal ball pero medyo mahirap na tanong. Hanggang kailan mararanasan ng ulan o yung maulan na panahon? Buong linggo ba to? Bok, tama ka dyan. Meron pa tayong at least 3 days na medyo may kalakasan yung ating habagat. At least 5 days na mananatili po itong aktibo. By weekend, meron tayong nakikitang bahagyang paghihina nito or pag-taper down. Pero in the next few days, mula ngayon, bukas hanggang sa darating na Wednesday, may kalakasan pa yung ating habagat na magpapaulan dito sa Metro Manila at sa ilang bahagi nga ng Luzon, particularly sa kanlurang bahagi nito. At sa huling bahagi pa ng linggong ito, doon natin nakikita yung bahagyang pagbaba niya. Pero mananatili ang aktibo po ka, magpapatuloy pa rin yung ating mga pagulan dulot ng habagat. Ako, parang buong linggo yan ha. Okay, meron pa bang inaasang bagyo na tatama sa bansa ngayong linggo? Sa ngayon, wala naman tayong nakikitang bagyo sa loob ng ating area of responsibility pero aktibo itong tinatawag nating monsoonal trough na nakakabit po sa ating intertropical convergence zone. Dito kadalasan nagsisimula yung ating mga low pressure area. Meron tayong low pressure area dito sa loob ng ating PAR, dito sa may eastern section ng Northern Luzon, yan ay huling namata ng pag-asa sa layong 1,000 kilometers sa ating landmass o kalupaan. Ito naman ay hindi natin inaasang tumama sa lupa or maglandfall pero sa pag-asa, meron po yung moderate o katamtaman ng tsansa maging isang ganap na bagyo. Sa ngayon, nananatili ang low pressure area at if ever maging bagyo ito ay bibigyan ng pangalan na Neneng if nasa loob ng ating PAR. Pero ito hindi natin nakikita tatama sa lupa, itong habagat pa rin ang magpapatuloy na makaapekto sa malaking bahagi nating bansa sa mga susunod pang mga araw. Bok? Okay, Bok, huling tanong. Kung ikaw ang tatanungin hanggang kailan ka magdadala ng kapote at ng bota? Yes, Bok. Araw-araw sa mga susunod na araw pa, actually simula ngayon, dapat ready tayo dahil nga lumalakas na yung ating habagat. At hindi lang kapote at bota yung dadali natin kahit ano pong pananggalang sa ulan. At kung wala naman po tayong importanteng gagawin, is pumalagi na lamang po tayo sa bahay dahil medyo mahasil tayo sa baha at yun nga. At sa matinding traffic na dulot nitong ating mga pagbaha. At yun nga, maaari din po tayo magkasakit kapag sumusugod tayo sa ulan. At magpapatuloy pa yung epekto ng habagat sa mga susunod na araw. Kaya kailangan po natin mag-ingat mga kapatid. Bok? Okay, Alvin Pura live mula sa mula dito sa studio. Susunod, VP Sara, humuli nga ba ng pribadong meeting kay Pangulong Marcos? At Senador Judge Erwin Tulfo na inis sa umunay hirap na pagtatagalog ng hostile witness na si Gina Acosta. Diyan lamang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, kung uso sa mga kabataan ang 6-7, ang mga matatanda meron namang 9-9 o tinatawag nating siyam-siyam. Ang siyam-siyam ay patungkol ng matatanda sa tuloy-tuloy na araw na may pag-ulan na inaabot ng 9 na araw at 9 na gabi. Kaya nga nauso ang katagang inaabot na ng siyam-siyam patungkol sa mga delayed o late na gawain dahil nga sa sobrang tagal ng pag-ulan kapag may siyam-siyam. Ang siyam-siyam ay nangyayari kapag monsoon season. Pwedeng amihan o sa pagkakataon ngayon, panahon ng habagat.
At sa ngayon nga, tayo ay nakakaranas ng siyam-siyam at hihigit pa yan sa siyam-siyam dahil mananatiling aktibo ang habagat sa mga susunod pang mga araw. Kaya parating mag-ingat at maging handa sa mga posible pang hazards o panganib ng mga pagulang maaaring idulot pa ng habagat sa mga susunod pang mga araw. Muli ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Pansamantalang hindi nadaanan ng isang tunnel sa Makati kanina matapos malubog sa baha. Ang ilang motorista pilit sinuong ang tubig para makarating sa kanilang pupuntahan. At live mula sa Magallanes sa Makati, una sa balita, mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, kamusta ang sitwasyon dyan? Bok, sa mga oras na ito ay pabugso-bugso pa rin ang pag-ulan dito sa EDSA Magallanes sa Makati City. Bagamat humupa na ang baha, ay nananatili pa rin itong nararanasang masamang panahon dito sa kahabaan ng EDSA Magallanes. At bukod dyan, Bok, marami rin tayong mga commuter na na-stranded kanina at mga motorista dahil sa mataas na baha sa Magallanes Tunnel. Matinding ulan na sinabayan ng malakas na hangin ang sumalubong sa mga dumadaan sa bahaging ito ng Makati. Bandang alauna ng hapon, mabilis na tumaas ang tubig sa Magallanes Tunnel. Sa taas ng tubig hindi na tinangkapan ng mga motorista na dumaan. Pero may ilang ding nangahas, tumawid gaya na lang ng isang itim na SUV na tumirik sa gitna ng kalsada. May naabutan din tayong motor na lumusong sa baha pero hindi kinaya ng motorsiklo ang mataas na tubig kaya itinulak na lang ito ng rider. Bok, agad din namang humupa ang baha kanina. Wala pang isang oras ay mauli nang nadadaanan itong Magallanes Tunnel ng mga motorista. Nakadaan din kalauna ng mga sasakyan pati na yung mga nakikisilong sa kalapit na gusali. Bok? Bok, dyan din yung sakayan ng mga pasero ng MRT, yung EDSA Magallanes sa MRT station. Kamusta yung mga pasahero dyan? Bok, apektado rin sila ng matinding baha sa bahaging ito ng Magallanes. May naabutan tayong isang commuter na galing pa raw sa Zamboanga City na na-stranded dito sa lugar. Papunta raw siya ng job interview kaya pilit niyang sinuong ang baha. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Masang-masa na talaga. Pero okay lang doon. Pupasok din kami. Talaga susuungin niyo pa rin, sir? Opo. Bakit, sir? Kahit baha? Para magkatrabaho bukas, makapasok kami. Bok, paalala lang sa mga kapatid natin, mag-ingat ngayong malakas ang buhos ng ulan at hanggat maaari ay umiwas na lumusong sa baha para hindi mahawaan ng sakit na leptospirosis. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Jazz Paredes live mula sa Magallanes sa Makati. Mismong si VP Sara Duterte daw ang nagutos na ibigay ang 500 million pesos na halaga ng confidential funds sa security officer ng bise. Lumabas po yan sa unang beses na pagsalang ng hostile witness o yung testigong hindi pabor sa prosekusyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara. At live po mula sa Senado, una sa balita, mobile journalist Merymon Reyes. Merymon, bakit mahalaga ang testimonyang ito ng naturang hostile witness? Bok, inamin ni dating OVP Special Disbursing Officer o SDO Gina Acosta na mismo si VP Sara Duterte ang nag-utos na ibigay kay nooy Vice Presidential Security and Protection Group Commanding Officer o ng VP SPG na si Colonel Raymond Lachica ang 500 million pesos na confidential funds. Noong 2022, ibinigay raw ni Acosta kay Lachica ang 125 million pesos na OVP confidential funds. Ganyan din daw ang nangyari sa 375 million pesos naman na confidential funds noong 2023. Kung matatandaan natin, Bok, base sa joint circular na sinusunod para sa confidential funds, tanging Special Disbursing Officer lang o SDO ang dapat na humawak at mamahagi ng naturang pondo. Bawal po itong ipahawak sa ibang opisyal. Si Acosta ang nag-encash ng confidential funds noong 2022 at 2023 pero ayon sa kanya, matapos i-encash ang cheque, ibinigay niya ito sa dating security chief ng VP SPG na sila Chica, alinsunod daw sa utos ni VP Sara.
May dalawang rason daw si Acosta kung bakit niya ibinigay ang pondo kay La Chica. Una, alam daw ni La Chica ang pagpapatupad ng naturang confidential activities na paggagamitan ng pondo. At pangalawa, utos ito ni VP Sara. Pakinggan natin ang bahagi ng testimonya ni Acosta. Trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund? Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero, pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. She gave two reasons, Counsel. Number one, that Colonel Lachica is the one who knows how to implement it. Tama po. And number two, dahil inutos sa kanya ng Vice President bilang head of agency. Tama po, Ma'am Gina? Tama po, Your Yun Honor. po yung dalawang. Mermon, ayon kay Acosta ba, saan daw ginamit itong confidential funds at pasok ba ito doon sa criteria ng paggamit dapat ng confidential funds? Lumalabas na gumastos ang OVP ng 125 million pesos sa confidential funds noong 2022 kahit daw na wala pang nakasaad na tiyak na target kung ano, saan, ilan at magkano ang confidential activities na gagawin. Kaya ang tanong kanina ng prosekusyon, kung walang specific daw na target, paano raw nasasabing ginastos ang 125 million pesos na confidential funds alinsunod sa joint circular? Paliwanag naman dyan ni Acosta, plano pa lang ang Physical and Financial Plan o yung PFP, kaya wala raw itong eksaktong surveillance operations, lugar, halaga o target accomplishment. Inamin din ni Acosta na may mga accomplishment o ginawa ang OVP na wala sa orihinal nitong plano. Sa liquidation o accomplishment report, isinama raw ang tree planting, libreng sakay, financial assistance at medical assistance bilang bahagi ng good governance activities. Pero wala raw ito sa Physical and Financial Plan ng OVP. Pakinggan natin muli yung bahagi ng testimonya ni Acosta. Ms. Acosta, ang tanong po sa inyo, may mga nilagay po kayong accomplishment report na wala dun sa Physical and Financial Plan. Na sinabi nyo lamang o tinisip nyo lang, kasama yan sa Good Governance Program. Ang nasulat sa accomplishment report, Your Honor, is yung mga expenses na allowable po sa confidential funds. Opo, pero wala nga po yan, hindi yan nilagay doon sa Physical and Financial Plan. Nakalagay lang po sa accomplishment report. Sa accomplishment report, Your Honor, kung actual. Kaya nga, doon nga lang po nakasulat. Sa Physical and Financial Plan, wala po doon. Generic po ang sa Generic. Physical Financial Plan, Your Honor. Mermon, nagkaroon ba ng issue o ng ibang issue kanina sa pagsalang nitong hostile witness? Nung nagsimula na yung examination dito kay Acosta, naobserbahan yung mabagal na pagsagot niya na tila nahihirapan siya sa pagsasalita sa Tagalog. Narinig natin siya, nagbibisaya o kaya naman paulit-ulit niya tinatanong, pinapaklarify yung question sa kanya ni Attorney Ligutan. At umabot pa sa punto na muntik nang kumuha ng interpreter dahil nga sa hindi maintindihan ni Acosta yung ilang tanong sa kanya. Pero tila nainis naman dyan kanina si Senator Judge Erwin Tulfo. Noong humarap daw kasi sa kamera itong si Acosta noon sa isang pagdinig ng komite nito, nagtatagalog naman daw siya. Nanawagan naman itong si Senator Tulfo kay Escudero at mismong kay Acosta na magtagalog na. Tumatagalan daw kasi ang paglilitis. Pakinggan natin yung bahagi na yan sa impeachment trial kanina. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog, English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Tinutulan naman ng defense team kanina yung paggamit ng prosekusyon ng AI-generated photos sa hearing. Ipinakita kasi ng prosekusyon ang AI-generated photo na nagpapakita ng 4 na black na bag na pinaglagyan umano ng 125 million pesos na cash para sa confidential funds. Ayon kay Acosta, hindi raw ganyan yung itsura ng bags na ginamit niya nang i-encash niya ang cheque para sa confidential fund.
Oblong daw na traveling bag ang ginamit niya noong December 2022. Tugma ito sa naunang salaysay ng dating Land Bank Manager na tumestigo kaugnay ng pag-encash ni Acosta ng pondo. Ipinakita rin na prosekusyon kung gaano karami ang 125 billion pesos sa pamamagitan ng simulation. Tinutulan muli ito ng depensa pero pinayagan ni Presiding Officer Cheese Escudero ang presentation ng prosekusyon dahil simulation lang naman daw ito. At yan muna ang latest mula dito. Balik sa iyo, Bo. Ulat ni mobile journalist Merimon Reyes live mula sa Senado. Susunod, VP Sara, balibalitang gusto makipagpulong kay PBBM. Palasyo, ginit na bukas ang Pangulo na makipag-usap sa lahat kahit pa sa mga bumabatikos sa kanya. At mga motorista sa Quezon City, naperwisyo ng baha at matinding traffic. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Muling nireklamo ni VP Sara Duterte ng perjury ang nagpakilalang bagman daw niya na si Ramil Madriaga. Mismong si VP Sara naghain niyan sa Taguig Prosecutor's Office. Nagugat po ito sa mga siniwalat ni Madriaga sa impeachment hearing ng House Justice Committee noong April 11. Sinabi noon ni Madriaga na inutusan siya ng bise na mag-deliver ng mga bag ng pera. Naunang tilanggi ng kampo ni VP Sara ang mga paratang. Gate ng abogado ng bise, kailangan mapanagot si Madriaga sa batas. At para mabunyag ang umunoy malisyoso at walang basehan daw na paratang kugnay sa gumugulong na impeachment trial. March 4 nang unang naghain ng reklamong perjury si VP Sara laban kay Madriaga. Bukas si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap daw kahit kanino ayon sa palasyo. Kasunod po yan ang balibalitang gusto raw makipagpulong ni VP Sara kay PBBM. At live mula sa San Juan City, nauna sa balita, News 5 Palace correspondent Maricel Halili. Mase, kinumpirma ba ng Malacanang na may gantong hiling si VP Sara sa Pangulo? Bok, hindi kinumpirma pero hindi rin itinanggi ni Palace Press Officer Claire Castro itong bali-balita na nagre-request nga si Vice President Sara Duterte ng private meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan kasi natin na over the weekend, kumalat sa mga social media accounts yung sinasabi na meron daw request si VP Sara na makausap si Pangulong Bongbong Marcos. Spokesperson Harry Roque, ginawan pa nga yan ng collage yung mga naglagay ng post na ito at ipinost din niya sa kanyang Facebook account. Pero kanina, nang tanungin si Undersecretary Claire Castro kung totoo ba na meron niyang ganitong request, sabi niya wala raw natatanggap na ganitong impormasyon. Pero malinaw naman daw na bukas si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap sa kahit na sinong personalidad na kontra sa kanyang administrasyon. Hindi daw partikular na tinutukoy dito si VP Sara. Nilinaw yan ni Jose Castro dahil ayaw daw niya na ma-misinterpret ang kanyang pahayag. Pero matatandaan daw natin na sa unang vlog ni PBBM, sinabi naman niya na open siya sa dialogo. Pakinggan natin ang sinabi ni Jose Claire Castro. Ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi partikular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation. Mase, change topic naman tayo doon sa misteryosong leadership fund. Meron bang bagong sinabi ang palasyo tungkol dito? Well, kanina, Bok, natanong si Undersecretary Claire Castro kung ano yung sinabi mismo Marcos tungkol dito. Noon kasing FOCA press briefing last Friday, nakita si Jose Castro nakikipag-usap kay PBBM Fund, yung kanyang tinutukoy. Kaya inulit itong pagtatanong kay Jose Castro tungkol dito sa Leadership Fund. Pero ang sabi ni Jose Castro, malinaw ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala raw siyang alam tungkol dito sa Leadership Fund. Matatandaan kasi natin na sinabi ni DPWH o dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na nagbibigay siya ng Leadership Fund doon sa ilan sa ating mga senador. Pero ang paglilinaw
Hindi bahagi ng General Appropriations Act o ng National Budget ang Leadership Fund at hindi naman daw ito kukonsintihin ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi paanong hindi niya alam ito. Ang tugon dyan ni Jose Castro, kaya nga daw agad na nagpa-imbestiga si Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga sinasabing anomalya sa flood control project nung oras na nalaman niya yung tungkol dito sa anomalyang ito dahil ayaw daw nilang itolerate itong mga nangyayaring ganito sa ating pamahalaan. Ang tanong pa sa kanya kanina, dapat bang maituring na state witness itong si Secretary Bunuan despite all the situation mabibig dyan ng Malacanang. Sabi ni Jose Castro, bahala na ang korte na magdesisyon tungkol sa isyong yan. Narito ang sinabi ni Jose Castro. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Kaya siguro nabanggit niya na equitable distribution ang nais ng Pangulo dahil yun ang utos ng Pangulo. Pero when it comes to leadership fund, po ito nabanggit sa Pangulo at ito din po ay dininay ng economic team. So kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo. At hindi po nakalagay ang leadership fund sa GAA. Masen, itong Sabado naman, tinambangan si BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Anong reaksyon ng palasyo dito? Naapektuhan kaya nito ang parliamentary elections sa susunod na buwan? Bok, ang siniguro ng pa rin ang magiging eleksyon dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa darating na Setyembre sa kabila ng pangyayari over the weekend dahil nga alam natin kanilang interim chief minister ng BARM at fortunately nakaligtas ito. Ipinarating din ng Malacanang yung kanilang pagkulong. Si Castro rin naman yung nagsabi na tiniyak din daw ng COMELEC na dire-diretso yung kanilang paghahanda to ensure na magiging mapayapa, peaceful ang election by September. At isa ito doon sa tinututukan nila dahil sabi nga ng Malacanang, it doesn't matter kahit na may nangyaring ito dahil gusto nilang masiguro na magkakaroon democracy yung ating pamahalaan, partikular dyan sa rehiyon. Naritong sinabi ni Jose Castro. Hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaan demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Maricel Halili, live mula sa San Juan City. Susunod, pagkawat ng Military Awards kay dating Congressman Mikey Romero, kinwestiyon. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Inulan na batiko sa mga military awards na ginawa daw kay dating Congressman Mikey Romero bilang isang reservist sa Philippine Air Force. At una po sa balita, live si One News Defense Editor Manny Manuel Mogato. Manny, saan ba nagugat ang isyong ito? Ay, Bo, kasi nung last week, nagkaroon ng confirmation sa Senado at kinonfirm nga na ang promotion ni Mikey Romero bilang Brigadier General no sa Philippine Air Force Reserve Command no. Tapos nagpa-picture siya kasama si Armed Forces Chief of Staff Antonio Naparrete na na-confirm din no nung araw na yon. At napansin ng lahat na ang suot ng uniforme ng dating congressman mas marami pa ang kanyang award at medals at badges dun sa Chief of Staff. So talagang nagpuputok ang butsi ng mga retiradong sundalo at yung mga ibang sundalo na lumaban sa digmaan. No? Kasi meron siyang award na Gold Cross na nakukuha mo lang kung ikaw ay lumaban ng matindi no? Sa giyera. No?
sa NPA o sa Abu Sayyaf, no? At meron din siyang distinguished service star, no? Na yun din ay sa combat, no? At meron pa siyang nakita ko na command pilot badge na hindi ko alam kung piloto itong si Mikey Romero, no? So masyadong hindi ko panipaniwala yung kanyang sinusuot na uniforme na maraming medalya. So, sabi nga ng iba, hindi naman daw to fashion accessory na basta ilalagay mo lang sa dibdib mo, no? Kasi dapat ang mga medalya daw ay in-earned, no? Lalo ng mga sundalo na nagbubuwis buhay, no? Para makuha lang yung ganitong mga award. Okay. Mogs, well, in fairness naman, talagang mukhang piloto talaga itong si dating Congressman Mikey Romero. Pero ang tanong I suppose ng maraming tao, siya ba'y isang veterano? Siya ba'y sumabak na sa digmaan? Hindi nga. Tapos, maski piloto siya, hindi naman siya lumilipad ng Air Force plane, no? Tulad ng C-130 o fighter o helicopter, no? Kasi pag tumataas ang ranko mo at nakaka-earn ka ng maraming oras sa flight, nagiging command pilot ka, no? Kung hindi ka command pilot, wala ka dapat na badge, no? At saka alam mo yung mga awards na yan, Bok, ina-award ng military, merong general orders galing sa headquarters, no? At ang nakapirma dyan yung adjutant general at yung personnel, no? At ang nag-approve na yung chief of staff, no? Yeah. Hindi ko alam kung kumaan lahat yan. Kasi sinasabi ni dating Congressman Romero na hindi naman daw niya hiningi at yung award na to at yun daw ay hindi sa kanya binigay ng basta-basta lang, no? Na-earn daw niya yan dahil marami siyang naitulong sa ating sandatahang lakas. Nandun na ako na marami siyang naitulong pero wala siyang combat experience. Kaya yun ang tinatanong ng mga sundalo na nakita itong larawan na ito. Okay, Mogs, ano naman ang pahayag dyan ng Philippine Air Force na kung sakali, sila mismo yung nag-issue ng mga award na ito kay Romero? Sabi ng Philippine Air Force, they will review, no? Yung kanilang pag-award, no? Ng mga decoration na yan, medalya, no? Pero alam mo, Bok, dapat may mga managot dito, no? Siguro, hindi naman siguro aware si dating Congressman Romero sa mga nuances, no? Yung mga medalya na yan. Pero yung nakakaalam niyan, yung J1, yung A1, no? Yung Adjutant General, at yung Legislative Office ng Armed Forces, no? Kasi sila yung involved dyan sa pag-award, no? So, kung may mali, dapat aminin ng mga concerned officers na hindi tama yung naibigay na award, no? Mogs, dito kay dating Congressman. Okay. Mogs, pahabol na lang. Malinaw ba doon sa sinabi ng Air Force at ni Mikey Romero kung siya talaga ay binigyan ng, for example, Gold Cross Award o hindi? Kasi pwedeng dalawang bagay yung pwede yan. Pwedeng binigyan nga siya whether he deserves it or not, or hindi siya talaga binigyan pero nagsuot siya. Alam mo, walang sinasabing ganyan yung Air Force at si dating Congressman Romero, no? Hindi nila sinasabi ang combat award na yan, yung medal, no? Kasi talagang ma-earn mo lang yung Gold Cross, lalo sa kanya Air Force, no? Kung talagang napalaba ka ng matindi, no? Minsan nga, sugatan ka pa dyan, no? O halos mamatay ka na, no? Para masaigawa mo yung misyon, no? So, palagay ko, hindi totoo na meron siyang na-award siya ng Gold Cross. Okay. Maraming salamat sa iyo. Pahabol ko na lang. Yung Gold Cross Award, just for context, is an award, is the third highest award na binibigay sa mga sundalo. It is for gallantry in combat. Matinding katapangan sa bakbakan. Maraming salamat sa iyo. In action. Yeah. Maraming salamat sa iyo. One News Defense Editor Manuel Mogato. Bukod sa matinding baha, habagat na o heavy at trapiko rin ang kalbaran ng mga motorista sa San Juan at Quezon City.
At live po mula sa Quezon City, una sa balita si Ian Suyu. Ian, kamusta ang lagay ng trapiko dyan sa kinatatuyuan mo ngayon? Bok, alam mo, maluwag dahil wala nang nakakadaan dahil nga makikita nyo sa aking likuran, binabaha na itong kalsada na ito, no, sa bahagi nga ng boundary ng Quezon City at ng San Juan actually, no. Nandito tayo sa may bahagi ng Bukal area at Abatis area actually. At yun nga, kalbaryo ang bumungad sa ngayong Lunes sa mga kapatid natin na apektado ng matinding pagbaha at ang ilan pa nga kinailangang i-rescue gamit yung bangka dahil sa taas ng level ng tubig sa kani-kanilang mga barangay. Kaninang umaga nga, no, lampas taong baha ang naranasan ng mga residente ng barangay Tatalon sa Quezon City. At ganyan din ang naging sitwasyon sa kalapit lamang na barangay ng Barangay Mariblo, kung saan kinailangan na nilang gumamit ng bangka para lamang ma-rescue yung mga apektadong residente. Maging sa Barangay Del Monte, ganyan din ang naging sitwasyon. Bangka ang ginamit para i-rescue yung ilang mga binaha. Bok, bukod nga doon sa areas na yun, marami rin sa ngayon, pati G. Araneta actually, hindi na madaanan. At kanina pa tayo umalis, bandang mga 5, alauna actually, and past 5 na, nandito pa rin tayo sa boundary ng San Juan at ng Quezon City dahil hindi tayo makatawid at mabigat na yung daloy ng trapiko hanggang sa mga oras na ito. Bok? Ian, buti nga yung pwesto, maluwag eh. Kung sa EDSA ka pumunta, walang galawan eh. Pero hindi ko re-recommendang dumaan dyan sa kinatatayuan mo. Kamusta ang biyahe ng mga motorista at mga pampublikong sasakyan dyan? Bok, alam mo, pati mga pangunahing kalsada sa Quezon City, hindi pinatawad ng matinding pag-ulan bunga ng habagat. Kabilang na nga kanina dyan, yung sa may bahagi ng Commonwealth Avenue, no, kung saan paglampas nga ng Philcoa talagang nagmistulang ilog na yung kalsada dahil sa tuloy-tuloy na pagbaha. Bukod pa dyan, isa ring apektadong lugar kanina yung Katipunan Avenue kung saan maraming motorista ang stranded. Ang ilan nga sa kanila nag-aalangan ng umabante dahil may ilan na mga nabalahaw na sinubukan nilang dumiretso pero dahil nga hindi kinaya ng kanilang mga motor o sasakyan, wala silang nagawa. Tumirik yung kanilang mga sasakyan, at sa kahabaan din ng North EDSA, patungo sa may Balintawak area, Bok, kanina nagmistula na ring ilog yung kahabaan na yun, dahil sa taas ng tubig. Sa katunayan nga, may isang bus company na nagdeklara ng temporary suspension ng kanilang pagbiyahe dahil sa level ng tubig. At bandang mga past 1 PM naman ay bumalik na sa normal ang kanilang operasyon nung humupa na rin yung level ng tubig. Maging sa ibang mga bahagi, malakas na hangin at ulan pa rin ang nakakapanalasa sa kanilang mga areas ngayon. May isang area, Barangay Cruz Naligas kanina, na buwal yung isang puno doon, kaya hindi rin makadaan, na stranded din yung ilang mga sasakyan, tanging mga motorsiklo lamang ang nakakadaan. Bok, dahil nga sa tuloy-tuloy na masamang lagay ng panahon ay nagdeklara na rin ang Malacanang ng alternative class at work arrangements para sa ibang mga lugar dito sa Metro Manila. Kabilang na nga dyan, syempre, yung buong Metro Manila, Ilocos Sur, kasama na rin, pati La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Bok, ibig sabihin yan, ibig sabihin itong alternative class at work arrangement ay maaari mo nang mag-online classes. Yung mga from kinder hanggang college level, mula pribado man yan o pampublikong paaralan, pwede muna silang mag-rely sa alternative mode at hindi muna kailangan ng face-to-face classes. Bok? Ian Suyu, live mula po sa Quezon City. Kami yung mga kapatid sa Balitaan sa Public Service, dapat po una sa lahat. Abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5, 1 PHRP TV, 2 TV at 105.9 True FM.